Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na walang kapantay ang paghahari niya. Kung lahat lang ng nilalang sa Kanya magpapabigay ng katotohanan, magpapalaan ng marapat, maghahanda ng ganap, at lubos siyang mapaghaharian, sino kaya ang taong mahihibang malilibang at hindi nagiging marapat ang kaisipan? Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Salamat anak sa pagbabahagi mo. Nabagot po ba kayo? Hindi po ba naaliw kayo niya? Nawala yung pagkainip nyo. Salamat anak, napatawa mo sila. Mayroong ang inip na kanina pa, tagal naman eka ni Apo Conching. Nawala yung pagkainip niya nang tumayo ka at nagsalita. Kaya purihin, purihin, purihin ang Ama. Ang lahat ng anak niya ay nagkakaroon ng kaparaanan. Minsan, walang kwenta sa kapwa niya. Pag nagsalita'y nakakaaliw, hindi niya alam. Buhay ba ang Ama? Ganyan ang buhay sa ibabaw ng lupa. Lahat ng nabubuhay, hindi alam ang magaganap sa kanya. Lahat ng nabuhay, hindi niya alam kung bakit naisilang siya. Hindi niya alam kung paano siya isisilang at kung paano siya mabubuhay. Walang nakabatid na sinuman na siya isisilang, na siya ay bubuhayin. Samantalang siya'y nagsimula sa dugo at similya lang. Sa makatwid at madaling salita, lahat ng tao'y may pinagmulan. At kung ang pinagmulan ang siyang susuriin kung paano sa kanya ay nag-alay ng buhay, lahat kaya ay hindi makatanggap sa kanya bilang amang dakila. O mga mahal, halina kayo't pagnilayan, ang lahat ay may kalayaan. Kung paano ang takda nang ang ina ay magluwal sa sinapupunan niya ay lumabas ang bata, pinalaya siya sa 9 na buwan na pagdadalang tao niya. Ikaw rin, kayo rin, sino man kayo, mga anak ng Ama, ang lahat ay may takda. Sumainyo ang kapayapaan, magharian kayo, mga mahal ko. Ang kasaysayan nakarampot na ibabahagi sa inyo, ang kasaysayan ni Sarah, kung papaano siya ay alipin at pinalaya rin. Nang panahong iyon sa Ekbatana, Media o Medya, ay may isang dalagang ang pangalay Sarah. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat napapangasawa niya ay pinapatay ng demonyong si Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Bihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isa mang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Yan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan?" Mamamatay ng asawa. "Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sarah ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi.
Nasabi niya sa sarili, hahabakin ng mga taong tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, iisa-isa ang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas. Para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil ng aking buhay para hindi na ako tuluyan ng putuin o tuyain ng mga tao. Sinong alipin ang di palalayain? Sinong inalipin na walang kalayaan? Subalit nawa ang lahat ng alipin ay magnilay. Hindi ang lahat ng nasa isip at pumasok sa isip pagdakay gagawin. Kundi bawat nilalaman ng isip sa kabila man ang kanyang pagkaalipin. Na tinatawag ka mang malas, wala kang swerte sa buhay. Tinatawag ka mang mangmang, dili kaya'y mahirap o anuman. Hindi mo pagdaka ang gusto ng sarili mo dahil nahahabag at naawa kay gagawin mo. Kundi, iisipin mong mabuti kung makabubuti sa iyo at sa iyong mga minamahal sa buhay. May mga taong makasarili. Kapag ka nahihirapan, gagawin yung akala nila'y nakakalaya at magpapalaya sa sarili nila. Hindi inalala yung mga nagsasakripisyo at nagpapakahirap sa kanila. Hindi naalala yung nagpapakasakit na nag-aaruga sa kanila. Katulad ng mga may sakit, mabuti pa kang mamatay na, yamang ganito ang aking buhay. Subalit hindi naalalang hindi lang siyang nahihirapan at mayroong higit pang nasasaktan, sapagkat hindi lamang siya ang nagmamahal sa kanyang sarili. Bakit nagaganap ito, mga mahal ko? Sapagkat kung minsan may taong makasarilit sakim sa pagmamahal, wala nang inalala kundi ang ganang sarili niya kung papaano siya'y makalalaya sa hirap at dusa na ang sabi niya'y wala na, hindi ko na kaya. Subalit kung makikilala lamang niya ang magbibigay tanglaw ng isip niya at kung tatanggapin lamang ang maliwanag na katotohanan na anuman ang pinagdaraanan may takdang kalayaan, tulad ni Sarah ang hahanapin niya ay ang manalangin hanggang tuluyang makalaya ang alipin. Mga mahal, at sa gayong istorya ni Sarah, ano ang nangyari? Sa pamamagitan ng anak ni Tobit na alipin din na nabulag, nagkaroon ng liwanag ang kanyang pangarap sapagkat nagtiyap at nagpanagpo ang anak ni Tobit na si Tobias na siya palang dapat ay nakatakda sa kanya, ngunit hindi pa naitatakda, kaya't nang naghintay siya, dumatal ang takda, nakalaya siya sa pagkakalipin ng demonyo at nagkaroon siya ng kasiyahan, kagalakan. Mga mahal, kung mababatid lang ng tao ang paghahanap ng totoo, ang daan ng katotohanan at liwanag ng buhay, gagawin mong hanapin ang Panginoon mo at pagsusumikapan mong maramdaman mo siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Yamang kayo'y naririto, mga alipin sa tinataglay nyo. Manalig magtiwala kayong lahat ay may kalayaan. Sinisikil man ang iyong damdamin ng pagkaalipin mo't ika'y nasasaktan at nahihirapan. Subalit kung patuloy kang samay mananambitan at siya lamang ang iyong aasahan, mawawala sa iyong hirap ng kaisipan, magluluwag sa iyong karamdaman, ang mabuti mong pakiramdam, ang siyang sayo'y mangingibabaw. Sapagkat ang kalooban mo'y masisiyahan, kaya magagalak kang tuwiran. Ang nagagalak ay lumalakas. Ang nasisiyahan ay nakalalaban. Ang may takda sa paglaya
inihintay yaon sapagkat nagtitiwala siya may Diyos na dakila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Kung batid lang ng tao ang katotohanan, kung paano ang buhay mo bawat araw ay pakikibaka. Kahit ano pa ang nagaganap sa iyo na minsan ang reklamo mo, hinaingat daing mo, hindi na nabagong takbo ng buhay mo, wala ka namang ginagawa para ito'y magbago. O kung sasabihin, may ginagawa po ako, naghahanap buhay ako, sa sarili mo doon ka umaasa. Sa magagawa mo at ginagawa mo, subalit hindi ka nagtatrabaho kasama ang paglingap ng Ama at pag-asa mong siya ang magpapalaya sa iyo, kundi umaasa ka sa sipag mo. Kaya, sa pagsusumakit mo sa kasipagan mo, nadilimutan mo ang amang sambahin na totoo, nawalan ka ng kasipagan dahil ikay nagkasakit, wala ka pa rin natamo. Patuto lamang ng Ama ang nananahan sa kanyang sarili, siyang nawawalan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Hindi sinabi ng Ama na ikaw na mahirap araw-araw magsumikap at tapos na ang kanyang pahayag. Tamang tinuran na ikaw mahirap ay magsumikap, subalit hindi niya sinabing, ako'y kalimutan mo sa iyong pagsusumikap. Kung hindi ang tinuran niya sa iyong pagsusumikap, ako'y alalahanin mo na ako ang sa iyo'y gaganap. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Taong aking mga mahal, kung lahat lang ng tao'y marunong magpahalaga sa kanilang mga mahal at magmamahal sa kanila, hindi malulubos ang pasakit ng sinuman. Sapagkat ang lahat ay may takdang pagpapalaya at kalayaan. Humangot tayo mula kay Marcos. Nagpunta sila sa Capernaum nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na para bagang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Kung nagtitiwala ang tao, ang Jesus ay makapangyarihan at banal, hindi kayang masamang umaalipin sa kanyang katauhan ay palayain din. Anumang oras, anumang saglit, may magagawa ang ama't anak, sapagkat walang makapagpapalaya sa isang masamang espiritu, maliban ang banal na espiritu, sapagkat kailanman ikaw, kapwa mo magnanakaw, nagkapanagpo kayo sa isang tahanan, palalayasin mo ba? Lalaya siya. Hindi ba't parehas kayong magnanakaw? Mga mahal,
Katotohanan ng sakit tinuturan. Kung lahat lang ng tao'y nananalig nagtitiwala sa isang salita, ang Kristo'y may magagawa. Magpapalaya sa lahat ng pagkalipin, tunay at tuwirang pasasakop ang sinuman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Hindi lamang ang nangingisay, nagwawala ang mga alipin, kundi kung may pag-uugali kang hindi mainam, alipin ka rin. Kung mayroon kang hindi magandang pag-iisip at damdamin, ikay alipin din. Kaya ang lahat ng hindi tamang pagkaalipin, mapapalaya rin. Kaya't ang sinumang tapat at makatotohanan sa hindi kanya dapat tanggapin, siya'y tatanggap sa magpapalayang umaalipin sa katawan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang masamang pag-iisip at gulong isip ay alipin. Pagkaalipin ang nagahari. Kaya't kung tatanggapin ang magpapapatag at magpapanatag ng kanyang pag-iisip, gulot litong kaisipan, papayapain din naman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang takot sa kinabukasan ng buhay mo'y pagkaalipin din yan. Kaya't kung natatakot ka sa lahat ng sandali sa buhay mo kung paano ka mabubuhay at paano ang buhay mo, palalayain ka rin kung ika'y tapat at makatotohanan. Upang ang buhay mo ay maging masaya at masigla at di sa tuwin ay may takot ka kung paano ka makakalaban at makakagawa ng marapat sa buhay mo. Sapagkat ang tumutupad at gumagawa sa marapat ay Diyos na totoo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kung may sakit kang, alipin ka ng takot, pagkabahala at walang pag-asa. Tanggapin mo ang Hesukristo sa puso mo. Sisidlan ka ng tapang at lakas upang makalaban ka. Palalayain niya ang takot sa iyo, sisidlan ka niya ng pag-asa at walang pag-alinlangan na ikaw ay gagaling. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yamang buhay ang Ama, purihin, purihin, purihin ka Ama. Sabihin niyo nga po, purihin, purihin, purihin ka Ama. Purihin ang Ama. Yung pong mga may edad ng 80, 75, at hirap na hirap ang isip, baka mamatay at hindi na gumaling. Ano po ba hinahanap niyo pa sa buhay niyo? Ilang taon ba ang gusto ninyo? Para kayo ay ganon? Gusto mo na nga mamatay, ngayon 100 ang gusto mo? Ay, hindi pa. Ikaw mauna. Buhay ba ang Ama? Matagal nang patay ang aking katawan at nabuhay ng aking kaluluwa. Kaya patuloy kong nais mabuhay ay ito at di ang katawang lupa lamang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sakit tinuturan. Taong mga lipin ang buhay. Tanggapin ang magpapadaya. Kayo'y makalalayarin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Talaga pong napakahirap ng kalayaan, ano? Dahil di natin alam kung kailan yun eh. Kung kailan tayo palalayain, kung kailan tayo makalalaya. Kaya haba tayo'y naghihintay ng paglaya, tigib naman tayo ng pananalig at pananampalataya sana magpapalaya sa atin. Hindi ba yun ang dapat gawin?
Kaya po, tayo'y manalangin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nainip po ba kayo? Nainip po ba kayo? Nakakabagot po ba? Guten Morgen. Yan. Ngayon, nandito ka na, hindi ka na nanonood doon sa computer. Na, i-translate mo nga. Interpret. Yeah. Mahirap pag hindi ka tinuruan. Yun lang alam ko eh. Kaya ako ano lang po tinuturo sa akin, yun lang binibigay ko sa inyo. Eh pag tinuruan ako ng ibang langwahe, hindi nyo maintindihan. Ha? Tsakaramahan! Oh, naintindihan nyo nyo? Ay, hindi natutuloy. Ha? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Ama? Yamang kayo'y naririto, mga minamahal ko. Puso nyo'y ilagak sa mang totoo. Isip nyo'y paghariin nyo'y siya. Mababahagi niya ang liwanag sa inyo. Yamang kayo'y naririto, magnilay, magkulay kayo. Magtantong lubusan kayo tao, kung paano ang dulot ko sa inyo. Kung nakikinig lamang kayo at ninanamnam nyo ito, may lumalakas sa parte ng bahagi ng katawan nyo na di batid at nakita ninyo. Kaya't ang layon ko sa inyo, mapagtanto ninyong gawa ko. Malirip nga ninyong ganap ito, walang makapagdudulot ng pangunawa sa inyo, maliban ang nagbabahaging ito. O tao, o tao, o taong mahal ko, o tao, o taong minamahal ko, magnilay, magkulay, magtanto kayo sa lahat ng oras. Maging handa kayo upang di madaya, malinlang nga kayo. Bawat segundo ng buhay ay marapat nyong pagnilayan, kung paano kayo sa buhay ay marapat na may makamtan na tuwirang mainam. Katotohanan lamang ang saki sa inyo'y dinatal, ang saki sa inyo'y tinuturan upang kayo'y ganap, magliwanag, makatanggap, at buong lakas ninyong harapin ang buhay na di dapat nyong katakutan, at di dapat nyong talikdan, at di dapat na maging daan ang nyong kalumbayan. O tao, o tao, mahal ko kayo, mahal ko kayo, mahal na mahal ko, tandaan nyo ito. Yamang ako'y nagluluwal, sikapin nyong maramdaman kung paano ko sa inyo'y binahagi bilang espiritu. Sumainyong kapayapaan, magpakailan
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, ng panahon ng Kristo, nakikinig ang tao, hindi nila alam gumagaling sila. Hindi naman lahat ng may karamdaman ay nilapitan at hinaplos. Nandun po ba sa banal na aklat yun? Na inisa-isa? Hindi. Dinala lahat ekang mga may karamdaman at lahat sila eka'y nagsigaling. Ibig sabihin, nakinig sa salita, tumanggap sa salita, sila'y gumaling. Buhay ba ang Ama? Katulad ngayon, wala namang kapangyarihan si Kunching at hindi naman manggagamot si Kunching. Subalit, yung apo na nakaugnay sa Kunching, kung kilala't natanggap nyo, nadarama ninyo. Buhay ba ang Ama? O tao, katotohanan ng tinuran ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Viva Jesucristo! Viva! 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 Ay! Wow! Shooter! Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wala yung kahapon. Talaga nga naman, sayang kabata ka. Sayang na sayang lang ang aking panyaya, ang aking pagnanasa, kung di nadama. Sayang na sayang lang sa inyong mga nilalang, kung ako'y may nilaan at di nakamtan. Ako'y nanghihinayang kung may nakalaan, subalit nasubukan at di napagtagumpayan. Kaya't ang layon ko'y kayo ay lumaban upang matamo nyo ganap ang tagumpay. Halina, halina kayo, mga minamahal, kayo ay magnilay, magbulay, magtantong tuwiran kung mga hinirang sinusubukan din niya. Ikaw pa na may kailangan, ang sa iyo'y di gagawin niya, na ika'y lumaban upang iyong kamtin ang marapat na sa'yo'y palalayaing gagawin. O mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran sa aking tinuturan. Walang layo na ko't nasa kanino man, kundi kayong lahat ay aking mahalin. Lingapin at arugain sa di nyo nakikita, sa di nyo maramdaman. Ibigay ang marapat sa inyong kung pag-ukulan ay makakamtan din ang sino man. Bakit ko ginanon? Tinig ni Constancia, kung ang paghihirap sa inyo'y nadarama, ano bagang sa inyo na naramdaman at di naramdaman itong aking espiritu?
Mahirap mang tining, mahirap man ibigay, mahirap mang gawin, sa inyo ay ialay, nang dahil sa pagmamahal, ito ay tutupdi. Inyong pagnilayan, inyong pagpulayan, sino ang nagtanim sa lupang matigas iyan, na hindi na maraan, naghanap ng paraan, upang buto niyang taglay na hawak ng amay, ay kanyang may baon at nagtubuan iyan, upang sa pagdatal ng takdang magsibungayan, makinabang ang tuwirang nahirapang lubusan. Yan ang katotohanan, aking mga mahal, kung batid nyo lang sa akin tinuturan, ganang katauhan, di pag-aaralan, at pasasakitan ng kanyang kaisipan. Kaya't maliwanag kong sa inyo ay iluluwan ang bawat kataga kung inyong pagninilayan. May matatanggap kayo't kakamti ng kalooban, tulad ng hinahagis na mga candy ang tawag nyo. Kung kuha ka lang ng kuha, ngata ka lang ng ngata, wala namang sinasampit, walang pumapasok sa diwa, wala kang pananalig. Ang malalasahan mo kapag bumingi ang tenga mo, hindi ka makarinig. Kapag naging maliwanag at malakas na maririnig. Kapag naging lasap mo'y masarap, patuloy kang maaayat, titikman mong ganap. Subalit, kapag hindi, anong iyong nalasap? Mga mahal, mabait, mahirap, mahasim, at mapakahirap. Yan ang sambit ng iyong bibig. O tao, kailan kaya magaganap ang marapat sa dapat? Na dapat ay sa inyo'y lahat na matanggap. Ang may pandinigay na karinig, sumainyo ang kapayapaan. Ay, buhe ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Hindi lang siya mabuti, buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba yun? Ha? Kapatid na Agnes, buhay ang Diyos. Ha? Buhay ang Diyos. Nabingin ako. Diyos. Kochi. Ama. Ya. Kochi Ama. Buhay po ba ang Diyos? Para hindi ko malimutan, alalahanin ko yung kotse. Kochi Ama. Kaya lang magkaiba ang spelling, no? Kochi Ama. Puri ng Ama. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Nako, napakabuti po ng Ama. Bakit naiba ang lengguwahe ng tao? Bakit nagbago at nagkaiba-iba ang lengguwahe ng tao? Na samantalang nung unay isa lang ang salita. Alam niyo po ba kung bakit? Yung mga nagbabasa ng Biblia, bakit po ba? Dahil sa mga Diyos ka. Tulungan mo nga yun. Dahil po ng panahon na ginagawa yung Torre ni Babel, na napakataas, nagugulo na yung mga tao. Gusto'y pakatarik-tarik. Ang ginawa ng Ama, iniba niya yung mga salita nila, hindi sila nagkaintindihan. Hindi natapos ang Torre ni Babel. Anong ibig sabihin nun?
Yan ang Ama. Kapag ikay nakikita niyang mataas ang layunin at hangarin, gigiyagisin niyang iyong kaisipan, hindi mo makakamtan ang tunay na iyong gustong maabot samantalang siya'y nilimot. Buhay ba ang Ama? Kaya, anong nangyari? Nabuo po ba? Ano ang nabuo? Ang gusto pa rin ng Ama. Kaya mga mahal, kayong lahat, kung gusto kayo sa Kanya, at siyang magbibigay ng kagustuhan niya para sa inyong lahat. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, paghahari walang hanggan, katapusan ng tao'y hangganan ay kamatayan, subalit, hindi ka papatayin, hindi ka babawiin ng buhay, na walang laban, na galit ang puso mo, lungkot na lungkot, kaya ang gusto niya ay maaliw ka ng kanyang espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya ang gusto niya, magliwanag ang isip mo upang di madimlan ka, anak niya. Kaya ang gusto niya, maging maliwalas ang iyong pag-iisip upang hindi ka laging nababagot na anak niya. Kaya ang sino mang sa kanya'y kumikilala, tumatanggap at nagala sa pagtanggap, nakalimot sa hirap na kanya nakamtan. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winig ka, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Imported yata ito. Imported na. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, kumusta ka na? Aba, pumuputi-puti na. Ang maitim na bala. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Buhay na walang kapantay. Noon, ngayon, at kailanman. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, dahil buhay ang Diyos, sige po, hanapin nyo kung saan kayo magiging ginhawa, no? Uy! Uy!
yan, mga taga-Amerika o mga taga-Taiwan, Hong Kong, Japan. Wala na. Buhay po ba ang Diyos sa iba't ibang bansa? Dubai! Sa Dubai, Alaska, California, lahat po, mga minamahal, na sa oras na ito at pagdating nyo sa tahanan ay nagbubukas kayo ng Facebook, nagbubukas po kayo ng Skype, nagbubukas po kayo ng YouTube. Yung gawain na ito sa hindi ko po alam. Sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pagarian kayo mula ulong gantalampakan, manuot hanggang inyong kaloob-loobang kalamnan, maramdaman nyo ang Diyos na buhay sa tuwinay sa inyo'y kumakalinga, nagmamahal, pumapatnubay at di napaparam. Sa buo nyong buhay, kayo'y hindi pababayaan. Pagpalain po kayo. May tanong po ba kayo? Salamat. Salamat. Mahal na mahal ko kayo. Ay, ang dami nun. O, meron pa sa mahal na mahal na mahal ko kayo. Ay! Mahal na mahal kita. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ang pagmamahal nakakapagpalakas, nakapagpapalubag ng damdamin, nakapagpapasigla, nakapagpapaalis ng galit, nakapagpapaliwanag ng isip, nakapagbibigay pag-asa. Ang pag-asa ay sa pag-ibig na mula sa Ama, hindi kay pag-asa ng bayan. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal sa inyong lahat, pagharian kayo at ganap makaunawa. Kayo pong lahat na edad 60, 70, 80, 90, si Serapio, may gitnang 90 yan. Ay, kaganda pang maglakad, tumindi nga yung 60. Daig ka pa ng 90 may git. Bakit po? Dahil po ba malakas eka? Sadya po ang mga unang panahon, yung mga sinilang noon ay malalakas, matitibay, at mahahaba ang buhay. Bakit? Bakit po? Walang betchin noon. Ngayon, tak, 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 Ajinomoto, may ginisa, mix ka pa, kasama pa, nor cubes sa umaga. Buhay po ba ang Ama? Lahat seasoning. Samantalang ang Pasko'y at mahal na araw ay at tag-ani ay season lang. Buhay po ba ang Ama? Lahat ay may panahon. Sa bag ng tao, wala kang laman. Oo nga, walang laman. Mabuti pa yung bag na taada ng tae. May laman. Buhay po ba ang Ama? Ang minamahal, napakabuti po ng Ama. Pinatatawa lang po kayo, sabi ng Espiritu. Pero pawang katotohanan po, dapat lagi kayong nakatawa. Dapat laging nakatawa. Sabi nga ni kapatid na LP, kung kailan po kami malayo, tsaka po kami nalalapit. Sapagkat para lang po namin kayong kaharap dahil ang amin pong computer ay nakaharap ka at kinakausap. Purihin ka, Ama. Ngayon ay personal. Buhay ba ang Ama? Buhay ang Ama. Itayo mo nga siya. O interpreter, sabihin mo nga. Okay.
See the one boy. You see? Oh, kung siya kamo, lumalaban. Isa ang paa. Oh. Yeah. Ikaw, dalawa ang paa. So, fight and fight. Yes. Good, good. Okay, stand up. Wow. Okay, sit down. Sit down. Stand up. Thank you, Lord. Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Dahil ang Diyos ay buhay. O ikaw, tumayo ka nga. Uy, umupo ka nga. Uy, tayo ka nga. Uy, upo ka nga. Uy, tayo ka nga. Upo ka nga. Tayo ka nga. Upo ka nga. Oh, halika nga. O, lakad ka nga. Lakad ka nga. Huwag kang magmadali, ha? Kaya lang, paano ka bang nagdadasal? Ha? Maitim. Ay, galing ka sa Tacloban. Galing ka sa Baguio. Purihin mo ang Ama. Naririto ka. Buhay ba ang Ama? Chulong. Chulong, mapalad ka. Nabuhay sa Tacloban. Hindi ka natakluban, ikaw ay binuhay. Balik para mabuhay ang mga taga-Tacloban sa pananampalataya. Balik. Balik. Kaya mo na. 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 Balik ka pa. Kaya mo na, ha? Yabang kayo ay naririto. Magnilay, magbulay, kayo mga mahal. Inyong pagnilayan, ganap ang buhay. Paano lalaban kung ang inyong taglay takot na maina? Yamang kayo ay naririto. Tantuin ninyo pag-ibig kong totoo na di madudulo sino man sa inyo. Pag-ibig na tulad ko nilaan sa mundo. Ang dugot laman bilang kordero upang kayo'y alayan at ganap ibigay ang kalayaan kung tatanggapin. Makakalaya sa inyong dilim. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Anong dulot ka lahat sa inyo? Huwag
wagas na pag-ibig, tapat na pagmamahal. Kaya kayong lahat, lumaban na ganda. Kung paano ang nasakal, ganap kamtin ninyo. Kaligtasan na totoo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. At karamahele ya karanay na nakamahal. Hala ya karameneya, nakarameneyahana, nekarameneyahana. Batid kong nasa harapan kita, pagalian ka. Katotohanan lamang kung paano kayo nabuhay at tinakdang ngayon naririto. Patotoo sa buhay ng tao ang lahat ay may takda. Kaya't kung paano ang tao'y lalaban at takda'y hihintayin, mananalig na matapat sa mangdakila. Di kaya sa pagkalipin, lubos ay kamtin, kalayaang gagawin. Nekarameneyahan ng, nekarameneyahan ng, nekarameneyahan ng. Buhay ba ang Ama? Ito. Bilisan mo nga. Buhay ba ang Ama? Sigurado, pag diretso na ang paa mo, kahit yung kamay mo hindi pa, bukas wala ka na dito. Ano? Totoo? Oo nga. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mamahal, patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Masaya po ba ang buhay? Kung tapat lang kayong nananalig at nagtitiwala at ang Espiritu sa inyo ay tinanggap at sa inyo'y nangungusap at pagtinuran sa inyo'y tanggapin nyo ng walang pag-alinlangan, pakikita ng Ama, siya'y buhay na nangungusap sa inyong lahat. Buhay ba ang Ama? Siguro po walang maglilingkod sa Ama kung yung mga sinasabi ng mga ginagamit niya ay puro kalokohan. Sino naman pong maniniwala sa panluloko? Di wala nga kaya magtiwala sa totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? Wala po kayong tanong? Hindi kayo iuwi na. May bukas pa. Tuwan-tuwa yung mga nagbebendisyon. Walang bendisyon uwi na kami. Mga kapatid, yan po ang katotohanan. Nakala nyo po pinipili namin na magbendisyon. Ginugusto namin magbendisyon. Alam nyo po, pag ang umiral ay pagkatao, hindi kami magbebendisyon sa inyo. Hindi po. Bakit? Ay ba, ano naman gagawin mo pag binendisyonan ka? Ano? Kaya po nakikita nyo, may pagkakataong nagbebendisyon, may pagkakataong hindi. Yun ay kaloob po, hindi tao ang nagtatakda at may gusto. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung po mga nakikita nyong naglilingkod sa Panginoon, ipanalangin nyo. Ipanalangin nyo po kami na naway mapagtagumpayan namin ito. At huwag kaming magbilang tao na magnasa sa layunin at kagustuhan namin bilang tao. Na huwag po kaming matangay ng sanlibutang ito, kundi kami patuloy na magtiwala, manalig sa Diyos na dakila. Sino po ang nakakita sa buwan kagabi? Eto
nagtanong nga po sa akin kung ano daw ibig sabihin nun eh. At yung nagtatanong po kasalukuyan na yun, nagka-Skype ko po, nagbi-vigil yung mga taga-Japan. Yung mga maraming salamat sa inyo, mga mahal na kapatid, di man tayo lubos na nung matapos kayo ay kasama nyo pa rin kami sapagkat nawala ng signal. Kalooban po ng Ama na matapos ang vigil dito at matapos kayo sa vigil nyo na hindi man po ganap na nagkasama-sama. Ang malaga, ang sentro ng ating vigil ay Diyos. At ang pinag-uusapan ay ang kabutihan ng Diyos. Buhay po ba ang Ama? Kaya lang yung mga pag nagbi-vigil ang pinag-uusapan eh, paano yayaman ba kayo? Paano ba kayo magkakapera? Gusto nyo ba yon? Po, dapat hindi ganun ano. Pag nagbi-vigil po, ang pag-usapan kung paano uunlad ang inyong... Naku naman anak. Kung paano daw uunlad ang kanyang buhay, pananam, yan. Buhay, pag-asa, yan. Buhay, pananalig. Yun, buti pa siya. Mga minamahal, napakabuti po ng Ama. Purihin ang Ama parang kailan lang. 7 taon na po, magpi-7 taon na po. Salamat. Diba? Makakaabot kayo sa anniversary ng pagsusuot ng puti. No? Kailan ang uwi nyo? Next. Wow, umabot nga kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay, ba't nakasibangot ka? Mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon. Ano? Oh. Hilingin mo, palayain ka sa sakit. Yung masakit na nararamdaman mo'y gumaan. Ano? Pasensya ka na. Pinaglumuhod kita eh, pero hindi ako pinagbigyan eh. Bakit kaya? Pero huwag kang malumbay, ha? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila po. Kaya kung kayo po ay nakikinabang sa gawain ito, pasalamatan po natin ang Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya ang buong galak na pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanyang mabuting ginawa sa inyo. Sapagkat ang biyaya pong ito ay hindi nagmula sa tao. Ang biyayang ito'y nagmula sa Kanya. Kaya ang biyaya pong ito'y dapat pahalagahan at dapat mahalin. Sapagkat ang lahat ay may kalayaan. Dapat asahan at tanggapin, panaligan na kakakalaya ka rin. Anong pangalan mo, kapatid? Alberto. Ilang taong ka na? 28. Mapalad ka, hindi ka natakloban, ano? Ha? Oo. Ikaw? Yun ang patotoo. Kahit nagdaan ka pa sa malalim at kakaway-kaway, di ba ganun ginagawa mo? Tapos niligtas ka ng kaibigan mo, hinango ka, pero lumubog ka na eh. Tama ba? Umahon ka lang. Hindi ka ang mahon, inahon ka. Buhay ba ang Ama? Mamahal, kay buti ng Ama. Mahal na mahal kita. Salamat, Ama. Ay, kagaling. Sa inyo pong lahat, tingnan nyo nga po siya, Germany. Ang pinagmulan niya, galing po sila sa Germany. Ilang taon na kayong nagbabalik, kapatid? 3. Yan, pang-3 na. Purihin ang Ama. Salamat po. At mayroong mga taga-ibang bansa na nagmamahal at dumadalo sa gawain ito. Nawa yung
taga Mexico, na nawa makarating ka rito, mahal na kapatid ko. Ay, hindi niya pala alam ang Tagalog. Hindi ko rin alam ang Ingles, pasensya ka na. Buhay po ba ang Ama? Di bali nang alam kang tanga, no? Kesa alam kang matalino, masama ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi ko naman po sinabing ako'y tanga na at hindi masama. Ang Diyos na lang po nakakala. Ano? Kapag kinuwento ko buhay ko, siniwalat ko kung ano ko at sino ako, maaaring baka sa pagkukwento ko, may mamali ako. May maging mayabang na salita ako. Kaya bahala na po ang Ama, na bahala na rin siya na magpaliwanag sa inyo kung sino ako. Buhay po ba ang Ama? Kung dadatalang takda at aking may sisiwalat, ang lahat-lahat, kung bibigay niya po lahat, at may tatala, yun na lang po hintayin natin. Ano po? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Nainip po ba kayo? Matagal po ano? Matagal po ano? Eh, pasensya na po kayo. Hindi lang naman po kayo pinaglilingkuran eh. Ano po? Kailangan din po kasing gampanan yung ibang paglilingkod. At hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano yung ibang nagiging sagabal para maging mabilis, maaga dito. Ano pa po yun? Ang Ama lang ang nakakalam. Kung naman po ginagawa ko, nalihim sa inyo at hindi nyo alam lahat, siya alam po lahat. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hintayin mo ako, Serapio. Sabi ni Apo Kunching, ni Kunching, ano? Kunching, kasi uwi ka na naman eh, hindi tayo nakikita. Oh, may bukas pa naman. Ay, wala pala bukas. Ay, meron po pala bukas. Apo Kunching, ano ba salita yun? Yan ang tao. Kung minsan nagsasalita, ay, bukas pala ka. Ay, hindi pala ka bukas. Ay, o nga pala. Pero, isa man sa sinabi, hindi tinutuo. Walang ginawa. So, balit ang Ama kapag sinabi niyang bukas, bukas talaga. Buhay ba ang Ama? Pag sinabi niyang sa makalawa talaga. Pag sinabi niyang mamamatay ka na, subalit nakita niya, may bibigay pa palang paraan siya sa iyo at gusto ka pa niyang mabuhay, kahit sinabi niyang mamamatay ka na, babawiin niya. Eh, paano babawiin kung ayaw mo magbago? Kaya tutuloy niya na. Magandang umaga po. Buhay po ba, Ama? Mamahal. Kung minsan, pakatandaan po ninyo, katulad ni Ezekias, siya po ang basihan niyong gawing isang basihan. Isang basihan na dapat niyong maging basihan, si Haring Ezekias. Sinabi pong maliwanag, inutusan si Isaias at pinasabing mamamatay na siya. Subalit, dahil si Haring Ezekias ay mabuti, ang magandang ginawa ay naitanim niya sa lupa. Hindi man siya lumuhod, sumandig lang siya sa dingding at nagsalitang, Panginoon, ginawa ko ang mabuti. Ganito, 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 ganoon. Hindi na nagsalita kay Ezekias. Pinabalik uli yung inutusan. Mga mahal, katulad ngayon, kung may inuutusan o may ginagamit sa inyo na kapwa nyo na maaaring siyang nagsalita at pinasabi sa inyo, aba, kung totoo kayo, mangyayari yun sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sinabi ay bumalik ka eka at sabihin mo, siya'y gagaling. Bubuhayin ko pa siya ng 15 taon. Yung mamamatay na, sinabi, habilinan na ang kanyang bayan at siya'y mamamatay na. Binigay pa ang 15 taon. Napakaganda ng numerong 15 taon. Buhay ba ang Ama? Napakaganda ng numero 15.
Sabi nila, sumang-sais, masama yun. Aba, walang ginawang masamang numero ang ama. Ang tawang nagpapakasama at nagbibigay masama. Subalit ang ama, lahat ng numero, pagpapala! Buhay ba ang ama? Kaya, napakaganda ng numero, 15. Bubuhayin ang galak mo, bubuhayin ang pag-asa mo, bubuhayin Ang ligaya mo, grasya mo, bukas, 15, manalig kayo! buhay ang ama. Nanalig ako na may magandang araw bukas ako. Kaya lagi sabihin nyo, may bukas pa. O, tuloy nyo. Diba? Ang iyong pag-aalala, ang iyong pagdaramdam, ang iyong pagkatakot, ang iyong kawalan, ang iyong hirap, may bukas pa. Lagi niyong tatandaan, kung sisikyas, winawakasan na. Ang lahat sa kanya'y mawawala na sapagkat buhay na ang babawiin. Subalit, ang lahat ay naibigay pa. Buhay ba ang ama? Na mahal. Kaya, maalaala nyo kaya ang Diyos amang dakila kapag kayo'y nakalaya sa kanyang mga ginawa. Wagas kayang tatanggapin at siya'y inyong sasambahin. Sa katotohanan tao, kayo ay bibigyan at palalayain. Kung kayo'y tuwiran, ama ay kakamti. Lahat ng kagulumihanan, lahat ng kasamaan, kayo'y palalayain. Kayo'y ganap babahagi na ng galak at tibay ng kasiyahan na marapat niyong kamti. Kaya halina kayo, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran ng Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu, nakikipagtipan, sa inyo'y nakikipagniin na tuwiran. Nektarameneyahana, nektarameneyahana, nektarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kapag pinag-aaralan mo yung sasabihin mo, nakareglamento na yan kung paano mo pagsusunod-sunurin. Subalit kapag ang Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang magbibigay bahagi para sambitin mo, iba't iba man, lumulundag man ang istorya, ang kabuuan pa rin ay mabuti at nakakabuti. Tama po ba? At nagbibigay liwanag, sigla at galak sa isip at damdamin. Kaya sa isip,
sa salita at sa gawa. Sambahin mo ang Diyos na dakila. Pagpalain kayo. Tayo na po sa Antipolo. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na sa Antipolo.